Good morning ulit sa ating lahat. So, we will be having our next topic for today. Katatapos lang ng bagyo, but I'm hoping that you're all okay. Let's start with our topic ngayon. Dito natin simulan. Our topic for today is about word problems. I'm going to divide these videos sa tatlo para may specific part lang po tayo. Ang una natin will be work and pipe problems. Basic word problems lang po tayo. Which means, ito pong ating video na ito will deal with work, related sa work, and then yung pipe. Para mas maintindihan natin, we will be continuing with this one. Again, our aim for this video, at the end of this lesson, you should be able to, ang una, connect the relationship between the basic work and pipe problems. Okay? So, meron palang connection yung dalawa. At pag nalaman natin yung connection ng dalawa, medyo mabilis na tayo makaka-relate. The second one will be use this relationship to answer given involving either work or pipe word problems. Kapag naintindihan natin yung relationship ng dalawa, kahit alin dyan yung ibigay sa atin, kaya nating sagutan. Let's proceed with this one. Things to remember dito sa ating word problems. Work and pipe problems focuses on attaining a definite work done in given time. Normally sa pipe problem, ito yung magpupuno ng isang lalagyan. So pag nagpuno na sila, may dalawang faucet or dalawang hose, dalawang pipe, lalagay lang ng tubig, and then gaano katagal bago mapuno yung tangke. Wherein, ito yung atin pong work problems. Example natin sa work problems. Comparing how fast to finish reading a certain book between protagonist A and protagonist B. So, sa Filipino ninyo or English, meron kayong reading comprehension. Halimbawa, isang istorya, gaano mo katagal basahin? In like manner, the same story, ibang tao, gaano naman daw niya katagal basahin yun. So, nagko-compare lang tayong dalawa. In like manner, how much time will it take to fill up a tank using 2 or more pipes? Kagaya ng nabanggit ko na kanina, meron tayo ditong tangke. We will be opening a faucet. Kung gaano man karami yung faucet, gaano katagal bago mapuno yung tangke. In our examples, mamaya, mas mabilis yung maintindihan. Okay, things to remember number 3 or number 4. They are basically the same and the content will be altered to either a pipe or work done. Natapos ninyo o kaya doon naman sa pipe nakapuno kayo ng tangke or balde, kahit po alin dyan. So we will be having our discussion. Focus lang tayo dun sa dalawa. Let's have example 1. At yung example 1 na nakuha ko will be the pipe problem. At habang ipinapaliwanag ko itong pipe problem, pansinin din natin yung paliwanag po ni Sir. Iko-connect natin sa work. Okay? It takes pipe A, ang pangalan ng una ay pipe A, 3 hours to fill a certain tank. Another pipe, pipe B, takes 6 hours to fill the same tank. If both of them will be used to fill up the same tank, how long would it take? Ito po yung basic natin sa pipe problem. Hindi pa siya actually related sa quadratic equation, pero ito yung isa sa mga basic po natin. Para mas maliwanag, let's say for example, this is our tank na pupunuin natin ng tubig. Ito yung pipe A at ito yung pipe B. If you notice, mas malaki yung pipe A. Bakit? Kasi ito, pag itong bukas, 3 hours lang.
Etong pipe B, pag ito lang ang bukas, 6 hours naman. Okay? So, supposing ito yung ating tangke, buksan natin si pipe A. 1 oras, 2 oras, 3 oras. So, it will take 3 hours bago mapuno yung tangke. Kung susumahin natin, kada 1 oras, meron lang siyang 1/3 na mapupuno dito sa tangke natin. Okay po? Pinatay natin si pipe A. Let's move on with pipe B. Ito yung unang oras, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, at panganim. Napuno na rin natin. Kada 1 oras, ito lang yung napupuno niya or nailalagay niyang tubig. Kung susumahin natin, ito, 1/6 lang kada 1 oras. Okay? Ngayon, yung tanong, ayan, nawala. Pag sabay nating binuksan, ayun yung dalawa, bukas pareha siya, gaano raw kaya katagal? Ito yung sa pipe A, ito yung sa pipe B. And then, i-add kasi sabay silang bubuksan eh. Okay? And then, ang katumbas po niya or kalalabasan niya, gaano katagal? Ito yung madalas pong nagiging problema when we are talking about problems. I don't know kung merong teacher sa atin na nagsasabi, sauluhin nyo lang yung formula. No. Which is, I think, the wrong way. And wala akong kilalang teacher sa math na ganon. Ipapaliwanag sa atin. So, paano naging eto po yung formula natin? Yung mga 1 dito, eto po yung kumakatawan dun sa tank to fill. Okay? Tank to fill yan. Kung 2 tangke yan, 2 ang makikita mo dyan. Kung 3 tangke, 3 yung makikita mo dito. Okay? Eto may arrow sa 3. Ito yung oras ng pipe A. Makakapuno lang siya ng 1 tangke or isang parte ng tangke sa 3 oras. Ito. Kung 2 tangke yung pupunuin niya, 2 tangke sa 3 oras yung lalabas. So, automatic, yung 6 natin, yun din. Ito naman sa pipe B. Okay? yung X. Ito yung kumakatawan sa atin pong combined time ng pipe A at pipe B. Ngayon, kanina nasabi ko, pwede rin ito sa work. So, halimbawa, balikan lang natin. Ayan. Kung ito yung wall naman natin, halimbawa, at may magpipintura, ito yung pintor, ito yung pangalawang pintor. Ang kaya ng pintor na una, 3 oras. Ayan. Napinturahan ito, napinturahan yun, napinturahan to. So, pwedeng sa 3 oras, ito lang yung sa 1 oras, ito lang yung kaya niyang pinturahan. Same goes dito sa pipe B natin or dun sa painter B natin. Nagpintura siya, ayan, 6 na oras. Puno yan. Pag nagsabay sila, ganito rin yung kalalabasan. Ang mababago na lang po dyan, eto, wall to paint ang mangyayari dito. At ito, oras nung unang pintor. Samantalang ito, oras ng pangalawang pintor. At ito yung ating unknown, which is X. Ito yung kumakatawan po sa bilis ng oras nila kung parehas nilang pipinturahan ito. Kung napansin natin, we can alter kung pintor siya or work problem o kaya pipe problem. Sana maliwanag po yung pagkakasabi ko. Ano po? So, proceed po muna tayo. Ito yung nangyari. Ngayon, kung babatayan po natin, isa-solve natin yung value ng X. Paano natin gagawin? Let's put bracket here and then get natin yung LCD. Ang LCD niya, 3, 6 at saka X. 6X normally. Kaya lang, ang ginawa ko na po dito, pinakita ko na po dito lahat.
Kasi magka-cancel din naman tayo eh. Proceed tayo. So, natira dito, 6x at saka 1. Pag i-multiply natin, 6x. Tapos na tayo dyan. So, ilababa natin yung plus. Dito naman ang focus ulit natin. When we focus on this one, baka pwedeng mag-cancel dito, na-cancel yung 6. We have here now 3x times 1. Ayan ang kalalabasan, 3x. Ibig sabihin, okay na po tayo dito. Move tayo sa pangalawa, dito sa right side of the equation. Pwedeng mawala yung x. Ang matitira, 1 times 3 times 6. Ang magiging sagot natin, 18. Kung susumahin natin ito, pwede nating pagsamahin ito, we come up with 9x. And then, yung 18, simply copy lang natin. Kailangan natin yung value ng x, so what we did, we divide both sides nung kasamahan ng x para ma-cancel. And then, 18 at saka 9, pwede nating i-simplify, we come up with 2. So, yung value natin, yung x natin is equal to 2r's. Ito yung combination po nila. Okay pa? Sana maliwanag. This will be the basic para kahit komplikado na po, medyo kaya na natin gawin. Let's have example number 2. So, ito yung example number 2 natin in reverse naman at medyo may konting twist para at least mapansin natin na, uy, pwede pala. Ayan. So, what I did here, instead of pipe, word problem naman. Kaya nabanggit ko rin ito, painter. So, I use also a painter dito po sa ating example number 2. A painter can finish painting an entire wall 3 hours less than the other painter. 3 hours less than the other painter. So, meron na tayo ditong palatandaan. 3 oras na mas mabagal kaysa dun sa naunang painter. Okay? It will, mas mabagal, mas mabilis. Kasi nabawasan. It will take the both of them to finish painting the same wall for 2 hours. So kung sila pa lang parehas ang magpipintura, 2 oras lang nilang pipinturahan yan. How many hours will each painter be able to paint the wall individually? Ito kabaliktaran naman, ang given lang, magkasama silang nagpintura 2 oras, isang wall. Halimbawa, itong wall na to. Okay? 2 hours nilang pininturahan. And then, ang binigay lang sa ating clue, yung isang painter, 3 hours na mas mabilis kaysa dun sa nauna. Ang hinahanap sa atin ngayong kabaliktaran. Ano raw yung, kung sila magpipintura individually, ano yung makukuha nila? Or gano'n nila katagal pinturahan? We have to assign values here. Let x the time for the first painter to paint the wall. Ito yung unang painter natin, yung pagbabatayan. Wala tayong clue. Ay yung ating pangalawang clue, x minus 3. Ayun. Mas mabilis siya eh. Time for the other painter to paint the wall. Ang representation, ito. 1 over x minus 3. Itong kanina 1 over x, time for the first painter to paint the wall. And of course, yung 2 hours total natin, yun yung combine sila. Kanina kung napansin nyo dun sa example 1, nandito yun. Okay po? If we have here now, i-add at saka equals lang natin siya. Kagaya nung nauna po. Proceed tayo. Kung ito na yung given natin, we will have to get the LCD. Multiply natin, both sides, and ulit yung bracket natin, ang LCD product nito. Let's try this one out. Nawala yung x. Ito i-multiply natin. That will be 2x minus 6 times 1. Ito mangyayari. 2x minus 6.
Next, sa kabila naman tayo. Ayun yung sign, ibinaba lang natin. Ang na-cancel, x minus 3. So, ang matitira, x, 2 at saka 1. Imumultiply natin lahat yan. Ang sagot, 2x. We have to put equal, move tayo sa kabila. Ang pwede makancel, yung 2. Ang matitira, 1, x, x minus 3. Etong lahat ng ito, imumultiply natin. That will give us x squared, x times negative 3, negative 3x. Okay pa? Kung nandito na po tayo, ayan, dito na ang focus po natin. Quadratic term, positive or negative. Ser, positive. So kung positive yan, yung nasa kabilang side ng equation natin, eto lahat, eto. Ang ililipat natin at isasama natin dun sa may quadratic term natin. Ang kalalabasan natin dyan, eto. Positive yung x squared, negative yung 3x, pero yung nasa bilog, mapapalitan lahat yung sign. Magiging negative yung 2x, magiging positive yung 6, at yung 2x natin magiging negative. Okay pa? Let's continue. Baba natin yung x squared. Ayun. After that, ginuhitan ko lahat ng may x. Negative 3x minus 2x is negative 5x. Minus 2x, ang sagot, negative 7x. After that, may natira pa tayong, ayun, positive 6 at saka 0. Ilagay na natin dito. So, meron na tayo ditong quadratic equation. We can use any of the 4 methods para makuha yung roots. Excuse me about that. Kung ano po yung babagay or po pwedeng gamitin, pwede nyo gamitin. In my case, I use factoring dito. Factor ng 6 na pag-inadd ay 7, 6 at saka 1. Dahil positive, parehas yung sign. Ano yung sign na gagamitin? Yung sign sa gitna. From our previous video. X equals 1. X equals 6. Saan ang galing? Inilipat na. Equate sa 0, inilipat. Ang tanong, alin dito, sir? Pwede kasing kahit alin. Positive naman sila parehas. Balikan lang natin. Ang sabi, yung X ay kumakatawan dun sa unang painter. At yung pangalawang painter, mas mabilis pa ng 3 oras. Kung yung 1 ay babawasan mo ng 3, magiging negative 2. Mas mababa pa sa 0 oras. So, hindi po pwede. Ito po yung po pwede. Yun ang kukuhanin po natin. Ang value ng x ay 6. At ang value po ng painter 2, 3 hours. Yun po yung pinakasagot po natin. Sana okay po sa atin, ano? I'm really hoping na mayroon po tayong naintindihan dito sa ating video na ito. Again, this is Sir Ian and marami pong salamat sa pakikinig. We are hoping na makapagsagot. Ulitin ko po yung sinabi ko, once po na may naiintindihan na tayo sa discussion natin, yung momentum po natin, huwag nating pabayaan, move kaagad tayo, go back to the learner's task, tingnan ko meron tayong pwedeng pag-applyan, and move. Kasi yung memory retention, sandali lang po yan, baka malimutan natin. Kung nagsasagot tayo at medyo nalilito, balikan niyo yung video. It will help a lot. Okay? So, good morning again, guys, and that's all.